Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon gabi ng Friday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na ang ating tagapagsalita na si Sheikh Hamdan Tarusan. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. الحمد لله والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ito na kayo po ay makapanayam sa gabi na ito na kung saan ito po ay napakaikli lamang. Sa pamamagitan po ng ganitong mga paglunsad ng mga programa ay nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na makapagbigay ng mga aral patungkol po sa ating relihiyong Islam at sa itong napakalaking pribilehiyo na dapat ko pong ipasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa, akin po kayong pinasasalamatan sa lahat po ng namumuno sa programa na ito, sa organization na ito dito po sa ating live na pagbibigay aral patungkol po sa ating relihiyong Islam. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita. At pangatlo, ako po ay humihingi ng paumanhin mula sa kaibuturan ng aking puso dahil po kararating ko lang po, alam po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nalingat lang po tayo kasi sa sobrang pagmamadali, nakalimutan ko po na ngayon po yung ating schedule sa ating programa sa organization na ito. So ako po ay humihingi ng paumanhin po. Anyway, alhamdulillah, sa abot po ng ating makakaya ay ang gusto ko pong ibigay sa inyo, ewan ko po kung naibigay ko na po ito bilang aking topic, paksa sa gabi na ito, mga mahal kong sister, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay yung adab o safar. Ano ba ang kinalaman ng safar, paglalakbay sa pagiging Muslim natin, mga kapatid, sa pananampalataya? So may mga batas na nakasaad o nakasalalay o nakaakibat sa pagbibiyahe, sa pag-travel ng isang Muslim. May mga alituntunin, may mga manners, may mga adab na dapat isaalang-alang ng isang Muslim habang siya ay naglalakbay. Hindi lamang paglalakbay na kung saan walang mga alituntunin, kung walang mga procedures na iginuhit ang ating relihiyong Islam. Of course, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay walang aspeto ng pamumuhay liban sa siya ay nagbigay sa atin ng aral. Ayon kay Aisha radhiyallahu ta'ala anha, sabi pa niya bilang paglalarawan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng bagay ay binigyan tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng kaalaman. Ultimo yung mga lumilipad sa kalangitan ay binigyan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kaalaman. Sinabi ng Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Aking ginawang ganap sa inyo ang aking biyaya. Aking ginawang ganap sa inyo ang inyong relihiyon at gayon din ang aking biyaya at kinalugdan para sa inyo ang relihiyong Islam bilang inyong relihiyon. So, ginawang ganap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng aspeto ng pamumuhay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pati na rin sa pagpasok natin sa ating mga silid, sa ating mga palikuran, binigyan po tayo ng aral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil dito. So tayo po sa ngayon ay sa tinatawag na adab as-safar. Meron pong mga adab na tinatawag sa mga manners, no?
na isinasagawa ng isang Muslim habang siya ay nasa oras ng paglalakbay. المسلم يرى نفسه أو يرى أن السفر من لوازم حياته وضرورياتها التي لا تنفك عنها. نعم, ang Muslim, babae man o lalaki, ay nakikita niya na ang paglalakbay ay lazim, min lawazim hayati. Hindi ito mahihiwalay sa pamumuhay ng isang tao, partikular sa isang Muslim. Dapat lang na maglakbay, dapat lang na mayroong paglalakbay na nangyayari sa kanyang buhay. Wa daruriyatiha, dapat lang na magkaroon ng pagbibiyahe, hindi marapat o hindi marapat na mangyayari na hindi siya maglakbay. La tanfak anha. إذ الحج والعمر والغزو وطلب العلم والتجارة وزيارة الإخوان وهي كلها ما بين فريضة وواجب. Ang pagsasagawa ng Hajj, paglalakbay, ang pagsasagawa ng Umrah, gayon din yung talabul ilm, ang pagsisikay ng kaalaman sa ating relihiyong Islam, at pangangalakal, pakikipagkalakalan, wa ziyaratul ikhwan, ang pagbisita sa mga kapatiran. Ito po ay kailangan ng pagbibiyahe, kailangan ng pagtahak ng mahabang pagbibiyahe, mahabang oras. Dahil hindi ito magaganap unless na ikaw ay pagdaanan mo yung pagbibiyahe, pagta-travel, So ito ay lazim, dapat lang sa buhay ng isang Muslim na siya ay maglakbay. Hindi magiging kompleto itong mga to hanggat sa hindi ka maglakbay. Katulad ng pagpunta sa Hajj, ang pagbisita sa ating mga kapatid, kapwa mananampalataya. Wa hiya kulluha ma bayna farida wa wajib. Na'am. May mga farida sa pagbisita o sa paglalakbay, meron din namang mga wajib na paglalakbay. Labud dalaha min rihlatin wa safar, dapat talaga na maglakbay sa pagbibiyahe, ومن هنا كانت عناية الشارع بالسفر وأحكامه وآدابه عناية كبيرة. Napakalaki po ang pagpapahalaga ng ating relihiyong Islam sa paglalakbay. La tungkar, hindi ito may tatanggi. Wa kana 'ala al-muslim as-salih an yata'allamaha. At marapat lamang sa isang Muslim na mabuti na ito'y kanyang matutunan. Wa ya'mal 'ala tanfidhiha wa tatbiqiha, dapat niya itong isagawa, dapat siyang magkaroon ng mga hakbang, procedure sa pag-implement ng mga alituntunin na ito sa pagbibiyahe. Ang malahkam, unahin natin yung mga ahkam na nakaakibat o nakakonekta na related sa paglalakbay. May mga batas, may mga ahkam. Una rito yung qasrus sala ar-ruba'iyya. Qasrus sala ar-ruba'iyya, ang pagpapaikli ng mga sala na kung saan tiga-apat ang rak'ah, tiga-apat ang tayo. Fayusalliha rak'ataini faqat. Ito ay kanyang isasagawa ng may tigda dalawang pagtayo lamang, dalawang rak'ah. So ito pagpapaikli sa mga sala na tiga-apat ang kanyang tayo, faqat illa al-maghrib, liban na lamang sa maghrib sapagkat hindi ito pinapaikli, fa innahu yusalliha thalathan. Ito'y kanyang isasagawa na kumpleto ang kanyang rak'a, kumpleto ang kanyang tayo, wa yabda'u al-qasra min mughadaratihi al-balad allati yaskunuhu ila an ya'uda ilayhi. Mag-umpisa ang kanyang pagpapaikli sa kanyang sala sa mga sandaling siya ay nakalabas ng kanyang lugar. Alladhi yaskunuhu, lugar na kung saan kanyang kinabibilangan o kung saan siya ay nananahanan. Ila an yauda ilayhi, hanggat sa ito ay manumbalik muli sa kanyang tahanan o sa kanyang lugar o kung saan siya nakatira. Okay? So ipinapahintulot sa kanya na magpaikli ng mga sala na ruba'iyya. Mga sala na kung saan ang tinatawag na ruba'iyya ay yung tiga-apat na rak'a. Tiga-apat na rak'a, pinahintulot sa kanya na siya ay magpaikli ng sala habang siya ay nasa paglalakbay at ito yung mag-uumpisa sa mga oras na siya ay nakalabas sa kanyang
tahanan o sa kanyang lugar, no? Ang ibig sabihin natin dito, yung lugar na kinatitilikan ng kanyang tahanan o kinabibilangan ng kanyang tahanan. Hanggat siya ay manumbalik. So, habang siya ay naglalakbay, ipinahintulot sa kanya na siya ay magpapaikli ng kanyang sala. Illa an yanwi iqamatan. No? So, kung ikaw, maliban na lamang kung ikaw ay naglayo na ikaw ay manatili sa isang lugar na iyong pinuntahan. Halimbawa, naglayon ka na ikaw ay maglalakbay. So, dumating ka sa lugar, naglayon ka sa ngayon, panibagong layon, panibagong intensyon na ikaw ay mananatili. No? Yanwi iqamat 4 ayyam pa aksar. Kung ikaw ay nilayon mo na manatili halimbawa sa lugar na kung saan ikaw ay maglalakbay ng 4 na araw hanggat sa ilang bilang, ikaw ay magkukumpleto fa innahu fa aksar fil balad alladhi safara ilayhi aw nazala bihi fa innahu fi hadhihi al-hali yutimmu wa la yaqsuru. Ang gagawin niya kung siya ay naglayon, siya ay nag-intensyon na mananatili siya ng 4 na araw pataas, kukumpletohin niya at hindi marapat na siya ay magpaikli ng kanyang mga sala. So hindi pinapahintulot sa ganyang sitwasyon na siya ay magpaikli ng kanyang sala kapag nilayon niya na pagdating mismo niya sa lugar, siya ay naglayon na siya mananatiling 4 na araw pataas, kukumpletuhin niya ang kanyang sala at hindi siya magpapaikli ng kanyang sala. Hindi siya magpapaikli ng kanyang sala. So kapag ikaw ay naglayon, al-asal origin, kapag ikaw ay naglayag, ang origin, ikaw ay binigyan ng kapahintulutan na magpaikli ng iyong sala. Wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-sala. Kapag kayo ay naglayon, nag-intensyon o naglayag sa lupa, falaysa alaykum junah. Wala kayong kasalanan na kayo ay magpaiksi ng inyong mga sala, So kapag ikaw ay naglayag, binigyan ka ng kapahintulutan na magpaikli ng sala. Subalit kapag ikaw ay naglayon na manatili, no, ng 4 na araw o pataas, ikaw ay kukumpletuhin mo. Kung pababa, 3, 2, 1 araw, ikaw ay mananatili sa rukhsa, magpapaikli ka pa rin ng iyong sala. Okay? So, فإنه في هذه الحال يتم ولا يقصر حتى إذا خرج عائدا إلى بلده ورجع إلى التقصير فيقصر إلى أن يصل إلى بلده. ولقول أنس رضي الله عنه خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي الرباعية ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. So lumabas kami kasama ang Rasulullah SAW mula Madina tungo Makkah. At ang aming ginagawa ay nagpapaikli ng aming mga sala hatta raja'na ila al-Madina hanggat sa kami ay bumalik sa Madina. Okay? So yan ang unang dapat nating banggitin na mga batas na related, no, sa paglalakbay. Ito ang pagpapaikli ng sala. Binigyan tayo ng kapahintulutan ng syara' ng ating reliyong Islam ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpaikli ng ating mga pagdarasal na rubaiya habang tayo nasa paglalakbay. Yan ang rukhsah. Subalit kapag tayo nagdayon, naputulin natin yung ating paglalakbay na kung saan nilayon natin sa isang lugar na pinuntahan natin, mananatili tayo ng 4 na araw hanggang pataas, tayo po ay kukumpleto sa ating mga pagdarasal. Subalit 3 hanggang 2, 1 ay tayo po ay nagpapaikli ng ating sala. So kung ikaw ay nasa paglalakbay at hindi mo alam kung kailan ka babalik, hindi mo alam kung kailan matatapos ang iyong kailangan sa isang lugar, hindi ka naglayo na ikaw ay mananatili ng partikular na araw, mananatili ka pa rin na binibigyan ng kapahintulutan na ikaw ay magpaikli ng iyong mga pagdarasal o sala liban sa salatu al-maghribi. Tayo. Pangalawa na dapat nating isaalang-alang habang tayo naglalakbay, yung mga alituntunin dito ay yung batas na may kinalaman sa
jawazul mashi ala al-khuffain. Habang tayo ay naglalakbay, ay binibigyan tayo ng kapahintulutan na tayo magbahid. No, tayo ay magbahid lamang sa ating mga khuf, sa ating mga ang ibig sabihin kasi ng khuf, ito po yung makapal na medyas na yari sa balat ng hayop sa panahon ng Propeta Muhammad SAW na yung tinatawag nilang ba'da dibag. Of course, may mga procedure upang maging halal, upang magamit ng maayos at maging matibay yung mga khuf na yan sa panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga kapal na balat na isinusuot sa ating mga paa. Sa panahon na yaon, khuf ang tawag. Pero yuqasu alayhi al-jawraban o al-jawrabain. Sa panahon natin ngayon, maaari tayong gumamit ng medyas na makapal, walang butas, saklaw niya ang parte ng katawan kung saan obligasyong mabasa ng tubig habang tayo nag-aablusyon. Yan yung mga kondisyon. Hindi siya manipis, walang butas na malaki, at lagpas sa ating buko-buko. Okay? So mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ay pinahintulot sa atin na tayo ay magbahid lamang. O babahiran natin yung ating medyas habang tayo ay nasa paglalakbay. At hindi lamang sa paglalakbay, maaari din ito, masyru' din sa mga taong hindi naglalakbay. Subalit, eto jawazul mash ala al-khuffayn 3 ayyam bilayalihinna. Bilayalihinna, no? 3 araw ang binigay ng syara na ipinahintulot bilang pagpapahintulot na tayo ay magbahid lamang sa ating mga medyas na hindi na natin ito tatanggalin habang tayo ay magwudu, mag-aablusyon. Hindi natin tatanggalin upang basain sapagkat binigyan tayo ng kapahintulutan na bahiran na lang tayo magpahid no, sa ating mga medyas hindi natin yan tatanggalin. Okay, 3 araw at 3 gabi. Liqawli Ali radiyallahu anhu, ja'ala lana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqimi, yani fil mashi ala al-khuffayn. Sabi ni Ali radiyallahu anhu, ginawa sa amin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang 3 araw at 3 gabi para sa naglalayag at 1 araw at 1 gabi sa hindi naglalayag. No? 24 hours ang ibinigay na kapahintulutan na magpahid lamang ang mga taong hindi naglalakbay habang ang nasa paglalakbay ay 3 araw at 3 gabi na ibinigay sa kanya bilang pagpapahintulot na siya muna ay magpahid kahit hindi na tinatanggal yung medyas sa mga oras na nasirang yung wudu at ikaw ay mag-ablution, di na kailangan tanggalin upang basain. Ang kailangan lamang ay pahiran, no, ang ating mga medyas. Ayan. So, may nabanggit kay Ali radhiyallahu anhu, no, law kana ad-din bil-ra'i lakana asfala al-khuffi awla bil-mashi min a'lahu. Na? Sabi ni Ali radhiyallahu anhu, law kana ad-dinu bir-ra'i lakana asfala al-khuffi awla bil-mashi min a'la. Kasi ang pagpahid, no, ang pagpahid ay sa taas po ng ating mga medyas. Sa taas, yung pagpahid. Ayan, yan yung papahiran, yan yung papahiran. Ayan. Sabi ni Ali, kung ang relihiyon ay base sa opinyon ng bawat isa, kung tutuusin ang nadudumihan yung bandang ilalim ng ating mga medyas, dapat yun yung mas lalong pupunasan. Pero ang relihiyon hindi opinyon. Ito ay base sa dalil. Base sa dalil. Gayon din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'a'lamu. Naam, sinabi ni Umar sa isang Hajar al-Aswad sa black stone ng Kaaba, sinabi niya, inni la'a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadurru. Ako ay makatotohanan, alam ko na ikaw ay bato lamang, ordinaryong bato at hindi mo kayang magpakinabang, magbigay pakinabang, o hindi mo kayang maghatid ng kapahamakan sa kahit sino man. Kung hindi, laula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka
o qabbalaki ma qabbaltuki. Kung hindi ko lang nakita ika ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinalikan kanya, hindi kita hahalikan. Subalit ang relihiyon ay hindi opinyon. So ang aking punto doon ay yung mas halal khuffain, ang ating papahiran ay yung bandang ibabaw ng ating mga medyas. Okay? Para saan? So may mga kondisyon po. Bago po natin magawa yan, dapat po, bago natin isuot ang medyas o ano pa man yan, ay nakapag-ablusyon tayo. Kasi kung wala tayong ablusyon, hindi po tayo makakakuha ng kapahintulutan na magbahid lamang sa ating mga medyas. Okay? Dapat an yasbiqahu wudu'un. Dapat bago mo isuot ang mga medyas, nakapag-ablusyon ka. Ngayon, kailan mag-uumpisa ang oras na kung saan 3 gabi at 3 araw? Kailan mag-uumpisa? Mag-uumpisa ito kapag nasira ang ablusyon mo at ikaw ay mag-aablusyon, doon lamang mag-uumpisa ang oras ng pagbahid. Okay? Oras ng pagbahid. Gayon din sa hindi naglalakbay. Habang maginaw, mga sandaling napakaginaw, hindi mo matanggal-tanggal yung medyas, pinapahintulutan na ikaw ay magpahid lamang sa iyong medyas na hindi ito tinatanggal basta sinuot mo yon na ikaw ay nakapag-ablusyon. So pag nasira ang iyong ablusyon, unang wudu na gagawin mo, saka lamang mag-uumpisa ang oras ng pagbahid. Okay. Pangatlo, ibahatut tayammumi إن فقد الماء أو شق عليه طلبه أو غلا عليه ثمنه ay ipinapahintulot sa kanya ang pagtatayammum. Tayammum para sa isang naglalakbay ay pinahintulutan din na siya ay gumawa ng tayammum. Ang ibig sabihin ng tayammum, إذا تعذر وجود الماء, kapag walang mahanap na tubig, hindi mo mahanap yung tubig o di kay may tubig, subalit hindi sapat lamang yun sa iyong inumin, o may tubig nga subalit napakamahal naman, hindi mo ma-afford, o may tubig nga pero imposibleng maabot mo, hindi mo makuha, ngayon, ikaw na ay binigyan ng kapahintulutan na ikaw ay magtayammum. Ano yung tayammum? An yadriba biyadayhi hakadha. Mga palad mo, ilalapag mo sa may buhangin, turab, at bahagyang hihipan ito ng mahina. Pagkatapos, igaganon natin sa ating mukha, and then yung kaliwang kamay sa ibabaw ng ating kanang kamay, at yung ating kanang kamay sa ibabaw naman ng ating kaliwang kamay. Okay? Sa ibabaw lamang ng ating kaliwang. So I repeat, ang tayammum, ito po an tadriba biyadayka hakada. Itong dalawang palad, lalagay natin sa lupa yan. Kahit anumang turab yan, kahit ano pang buhangin yan, no? Basta tahir, malinis. Alam natin na malinis. Ultimo sa ating mga dingding, may mga turab yan, no? May mga buhangin. No? So, lalapag natin yan, and then, ihipan natin bahagya sa ating mukha, kaliwang kamay, babahid natin sa itaas ng ating kanang mga kamay, gayon din ang kanang kamay sa ibabaw ng ating kaliwang kamay, and then, alhamdulillah. Tawadda'ta, tayammamta, nakagawa ka na ng pagtatayammum. Okay? So, yan ay pinahintulot ng ating relihiyong Islam sa isang manlalakbay, ang pagtatayammum. Pagtatayammum. So, hindi lamang ito ay exclusive sa mga naglalakbay. Bagkus ito rin ay pinapahintulot sa may mga karamdaman, yung mga marid. Alam natin may mga karamdaman, lalo na po sa Middle East, no? Ito po ay sa mga Islamic country tulad ng mga Saudi Arabia, o kahit ano pa mga lugar dyan sa Middle East, sa Saudi Arabia, particular sa Saudi Arabia,
yung mga mustashfayat ay may nakalaan talaga na mga makikita mo parang parisukat yan na puno ng buhangin, no, na kung saan para sa mga tao hindi kayang mag-ablusyon, makakaapekto lalo sa kanila, sila ay mag-ablusyon na gamit ang tubig. So may mga alternate na paraan at eto yung tayang. Ganyan ang Islam. Napakadali ang Islam. Napakadali ang Islam. May mga alternate na paraan. Meron diyang yung tinatawag nating tayammum. Meron tayong pagbahid sa ating mga medyas, no? Pagpapaikli sa sala. At din, mabniyun ala taysir. Ang relihiyon ay ito ay in-establish na kung saan mabni ala taysir. Daiman, laging binibigyan ng pagpapahalaga ang magiging madali sa lahat, ang pagpapadali sa lahat. Ang ating relihiyong Islam ay pagpapadali. Hindi niya gusto na tayo ay malagay, masadlak sa paghihirap. Yan ang ating relihiyon. Kaya nga, la yushaddu din ahadun illa ghalaba. Walang nag-stricto masyado sa kanyang relihiyon liban sa ito ay kanyang natalo. No? So, ad-din mabniyun ala taysir. Ad-din mabniyun ala taysir. So, wala kang makakain liban sa ito ay pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, maaari kang bigyan ng kapahintulutan na kumain mula sa haram. Kung wala kang mahanap na halal at maghahantong ang hindi mo pagkain sa haram ng kapahamakan sa iyong sarili, mamamatay ka kung hindi ka kumain sa ipinagbabawal. Ito ay ipinapahintulot sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating relihiyong Islam ang syara na kumain sa ipinagbabawal ni Allah bilang proteksyon mo sa iyong sarili. Subalit, kung wala kang mahanap na pagkain, may nandiyan ng haram, ay kakain ka lamang ng bagay na kung saan masustintuhan mo lang, no? Matustusan mo lang yung tawag ng iyong lalamunan, yung talab ng iyong lalamunan. Matustusan mo lang. Hindi dahil pinahintulong sa iyo, kakain ka na at magpapakabusog ka na. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, no? Ang mga daruriyat, tubihul mahzurat, mga sitwasyon na mga critical, no? Ay nagiging halal yung mga ipinagbabawal. Subalit ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, ang mga critical o mga critical na sitwasyon, yung mga emergency na sitwasyon ay tuqaddar, may limit din, no? Kung ano yung pangangailangan nila lamang ipinapahintulot. Hindi nangangahulugan na pinahintulot na sa iyo, magpapakabusog ka na. Okay? So base lang sa needs ng isang tao ang kanyang pangailangan, base lang sa kanyang kailangan. So, for example, ikaw ay naglalakbay, yun ang nangyari sa iyo. Wala ka nang mahanap, no? So, yun yung mga bagay na ipinapahintulot sa iyo ng ating relihiyong Islam, ng ating syar' ad-din mabni ala taysir. So, ito nga, no? Ibahatut tayammum. At kabilang din dito yung rukhsatul fitri fi as-sawm, no? Gayon din yung binibigay ng ating relihiyong Islam na pagpapahintulot na hindi muna tayo mag-ayuno habang tayo nasa paglalakbay, no? Habang tayo nasa paglalakbay, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa minal birri as-siyamu fi safari. Hindi kabilang sa maganda ang pag-aayuno sa habang naglalakbay. So ang punto niya rito, yung mga tao magiging mahirap sa kanila, pinipilit nila na sila nag-aayuno habang sila naglalakbay, habang hindi nila kaya. So ang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala yung kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أن الله سبحانه وتعالى يريد أن تتخذ رخصه كما يريد أن تتخذ واجباته فيما معنى, no? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gustong niya na makuha ang kanyang mga ibinigay na mga kapahintulutan, may sagawa ang kanyang ibinigay na mga pribilehiyo sa tulad ng pagkalugod niya na gawin natin yung mga inobligan niya. So, dami-dano to. Sadya ka po ba yung Allah, si Kwan din iba na, pera lunyan ka, akang kinggal ba ka nakaw na, datag mambu, o kap ko ba yan, papku ang kakwin, ibigay niya ng mga lauda paro. Ha? Dataragin ka kapos. Methal, halimbawa ng pagpapaliban ng hindi muna mag-aayuno habang tayo ay nasa paglalakbay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ.
ang sinuman ang nasa paglalakbay o nasa kalagayan ng karamdaman, may karamdaman, o di kayo nasa paglalakbay, iddatun min ayyamin ukhra, sa mga ibang araw na lang ito isagawa. Sa mga ibang araw na itong isagawa, itong pag-aayuno. Okay? So, rukhsa. Al-illa hiya al-mashaqqa. Ang dahilan dahil sa kahirapan, no? Ikaw ay magsasanhi ito ng kahirapan sa iyong paglalakbay, so huwag kang mag-ayuno, ipagpaliban mo na lamang sa mga ibang oras. So, yan ang ibinigay na kapahintulutan. Gayon din na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paglalakbay po ay iniiwan niya ang lahat ng sunnah, lahat ng sunnatul rawatib. Ang tinatawag na sunnahul rawatib ay yung mga sunnah pagkatapos ng mga sala na obligado tulad ng fajr. Fajr rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dalawang rak'a bago ang fajr ay higit na mas mainam kaysa sa mundo at ang nilalaman nito. Yan ang rak'ata al-fajr. Dalawang rak'a bago ang fajr ay higit na mas mainam kaysa sa mundo itself at ang what it contains, no? Kung ano man ang binubuo, nilalaman ng mundo. Okay, so kabilang yung rak'at al-fajr, 2 o 4 rak'a before lohor, 4 rak'a, tigda dalawa yon bago ang lohor, after lohor, after zuhr, rak'atan, dalawang rak'a. So sa asr, walang ratiba. Before and after, walang ratiba. Sa maghrib, ba'da al-maghrib, pagkatapos ng maghrib, may dalawang rak'a dyan na ratiba. After isha, may dalawang rak'a dyan na ratiba. So in total, overall, ito ay 12 na rak'a na ang sino man ang tayo niya ito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baytan fil jannah. Ay ipagpapatayo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso. Sa bahay sa paraiso. Ang sino man ang itinatayo niya ang 12 rak'a na sunanur rawatib, ipagtatayo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ito pagdating sa kabilang buhay ang isang tahanan. Masya Allah, tabarakallah. So ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay iniiwan niya ang mga sunnah na ito. Liban na lamang sa sunnatul fajr, ang dalawang rak'a ng fajr, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya iniwan ang sunnatul fajr kahit paman siya ay nasa paglalakbay. Kahit paman siya ay nasa paglalakbay. Gayon din sa ibang riwaya, hindi rin niya iniiwan yung witr. Hindi niya iniiwan yung witr na kung saan ito ay napakaganda pagkatapos ng mga obligadong sala ay yung ating salatu al-witri. Hanggang sa mga ibang mga ulama, sabi nila ito ay wajib o malapit sa wajib, sunnatun muakkada itong salatu al-witri. So mga kapatid sa pananampalataya, ganyan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Gayon din na yung mga jawaz salati an-nafilati ala ad-dabba haythuma ittajahat liqawli Umar bin Khattab radiyallahu liqawli ibni Umar radiyallahu anhuma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subhatahu yani an-nafila haythu tawajjahat bihi naqatu. So ang mga sunnah ay sinasagawa ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan kahit saan nakaharap yung kanyang sinasakyan ay okay lang, no? Ang ganyan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kapag siya ay nagsala ng sunnah sa kanyang dabba, kung saan nakaharap yung dabba, yun na yung itijah ng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So mga kapatid, sa pananampalataya, bilang panghuli na aking babanggitin dahil sa oras natin, ay jawazul jam'i bayna al-dhuhrayn aw al-isha'ayn جمع تقديم إن جد به السير فيصلي الظهر والعصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت المغرب أو جمع تأخير بأن يؤخر الظهر إلى أول العصر ويصليهما معا والمغرب إلى العشاء ويصليهما معا لقول معاذ ابن جبل رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا.
So ang pag-ipon, so dati binanggit natin yung papaikli, ngayon naman ay pagsasama. Ipagsasama natin yung dalawang sala, halimbawa ng zuhur at ang al-asr, gayon din ang maghrib at ang isya. So note, ang fajr ay hindi po yan kasama sa iniipon o pinag-iisang mga sala. Halimbawa yung zuhur at al-asr, pwede po natin yung pagsamahin sa iisa nitong oras. Halimbawa, jam'u taqdim. Halimbawa, oras ng zuhur, magsasala tayo ng zuhur, and then isasabay natin yung asr. No? Isasabay natin yung asr. Yan ay binigay na kapahintulutan sa mga taong naglalayag. Pwede rin. At pwede rin ito sa mga taong hindi naglalayag. Okay? Pwede rin itong gawin sa mga taong hindi naglalayag sa oras ng napakatindi at napakalakas na ulan. Gayon din yung nangangamba ka na lumabas dahil may nag-aabang sa iyo, no? Ganon din yung mga nabanggit, no, sa napakatinding lamig. Napakatinding lamig ay pwede pong ipunin yung dalawang sala. Kahit hindi ka naglalayag. Okay? So, gayon din ang maghrib at isya, pwede mong pagsalahan yung isya sa oras ng maghrib. Ipunin mo sila sa oras ng maghrib at yan yung tinatawag na jam'u taqdimin. Amma jam'u ta'khirin, subalit ang pag-ipon, pagsama ng ta'khir, ibig sabihin, kapag dumating yung zuhur, hindi ka muna nagsala at iniisip mo, doon ka na lang magsasala sa salatul asr ng zuhur, pwede po yan. Doon mo gagawin ang salatul zuhri sa oras ng salatul asri, pwede po yan. Gayon din ang maghrib, hindi ka muna magsasala ng salatul maghrib unless na dumating muna yung isya. Pwede po yan mga kapatid sa pananampalataya at yan yung tinatawag na jam'u ta'khirin. Jam'u ta'khirin. Wallahu ta'ala alam. So mga kapatid, sa pananampalataya, pagpapasensyahan nyo na po ako, insyaAllah ta'ala. Kung may mga nabanggit man tayo rito na napulutan natin ng aral, ito po'y nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung meron tayong nabanggit dito na hindi niyo naunawaan, ito po ay dahil sa pagiging alipin lamang nagkakamali. So ito po ay hinihingi ko sa inyo ng pagpapasensya dahil tao lamang po tayo. So siguro po insyaAllah ta'ala ay dito ko na po binibigyan ng hangganan ang aking paksa sa gabi na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At ibinabalik ko na po ang mikropono on the air sa ating kapatid na moderator. Once again, Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wa barakatuh. Waalaikumsalam.